Alam naman nating lahat na patuloy tayong sinusubok ng krisis sa panggatong at petrolyo. Kaya naman ang tanong ng marami, may pag-asa pa ba tayong makawala sa pagiging dependent sa imported na langis? Ayan, nako, pero may Attorney Joe, meron tayong magandang balita mula sa Department of Science and Technology o DOST. Alam nyo ba na yung simpleng kawayan na tumutubo lang sa bakuran natin, pwede palang maging solusyon sa krisis sa enerhiya? Yan po yung tinatawag na bamboo pallets at bukod dyan, may bago silang innovation na tinatawag na charcoal briquettes. Charcoal briquettes ang tawag dyan, no? At para mas mapalawak ang ating kaalaman tungkol dito, makakasama natin ngayong umaga ang isa sa mga utak sa likod ng research na ito. Makakapanayam natin si Dr. Aniver Ryan Lapus, ang Supervising Science Research Specialist mula sa DOST. Magandang umaga po, Doc Aniver, at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Morning, sir. Magandang umaga po, Attorney Joe at saka si Sir Audrey, sir. Okay, sir. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung eksaktong, ano po ba itong bamboo pallet at paano ito ginagawang panggatong o enerhiya? Yes po, Sir Audrey. So yung bamboo pellet po, simple lang naman po siya. No? Isa po siyang form of biofuels na galing po sa bamboo. So bali po, kalinya po siya ng mga solar energy at saka wind energy. Ibig pong sabihin, renewable po at sustainable. So yung bamboo pellets po, since alam po natin yung bamboo po kasi ay mabilis pong tumubo, part po siya ng grass family. Very ideal po siyang i-cultivate para maging source of biofuels po, sir. Ayan, So base mula po dun, sir, go ahead, Doc Aniver. so, bali po doon, sir, pupulbusin lang po natin siya, tapos papadaanin po natin siya sa isang makina at o tinatawag nating pelletizer, and then yun po, sir, makakagawa na po tayo ng bamboo pellets, sir. Ayan, thank you, Doc Aniver. No? Doc Aniver, ano naman po o saan naman po pwedeng gamitin yung mga bamboo pellets? Ito po ba ay pwedeng gamitin both sa industrial at sa household level? Yes po, attorney, pwede po siya household saka industrial, sir. Sa household, so, sir, pwede po siyang direct na palit po sa LPG. So makikita po natin yung isang pwede pong gamitin siya sa kalande uling or yung tinatawag po natin na rocket stove. So yung isang dakot ng bamboo pellets or around 500 grams, makakapagpaluto na po tayo, makakapagpakulo na po tayo ng tubig. At ito po ay tumatagal din po ng isang oras, mahigit kumulang isang oras po yung 500 grams po na yon. Sa industrial scale naman po, ito po ay ginagamit sa mga pugon o sa mga bakery din po, sir. At most importantly, sir, hopefully magamit din po natin siya. Meron na po tayong mga biomass power plant. Ito po ay typical na ginagamitan ng rice husk at saka mga sugarcane bagasse. So hopefully, sir, magamit na rin po itong bamboo pellets, sir. Okay, sir, ano po ba yung pinagkaiba nitong bamboo pellets sa karaniwang uling, yung mga nabibili lamang po natin sa palengke? Okay po, sir. Yung pinagkaiba po nila, yung basic or yung obvious po natin makikita, yung unang-una po yung sa shape. So yung uling po nakikita natin, yung shape po niya irregular, bloke-bloke, may maliit, may mga pines. Tapos po yung pellets naman po, since dumaan po ito sa isang machine, isa lang po ang shape nito, cylindrical shape po ito, more or less 8 mm po yung taba at yung haba po niya is 3 cm po. Yung sa kulay naman po, kung makikita nyo, brownish lang po yung ating pellets kasi hindi, tapos yung uling naman po, black po siya. So naging black po siya kasi po yung may dumaan na po siya sa proseso na thermochemical na processing, di ba, sir? So alam naman po natin yung paggawa ng uling, typically po yan ay sinasalang po yung mga fresh na kahoy, mga typical na mangga na nadali po sa bagyo, natumba. So ilalagay po siya doon sa charcoal pit. Tapos po tatakpan siya ng putik, tapos sisilaban para at a controlled amount of oxygen para hindi siya maging abo. So, yung naman po sa pellets naman po, typical na dinurong lang po natin yung kawayan, tapos po pinasok natin po siya sa pelletizer para po maging panggatong na po.
Maraming salamat, Doc, para sa impormasyon sa mga bamboo pellets. No? Pero alam kong meron pa po kayong isang alternatibo na tinatawag nating charcoal briquettes. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng impormasyon dito, Doc Ryan? Yes sir, yung bamboo briquettes po naman natin is parang variation po ng pellet at saka secondary byproduct naman po ng charcoal. Yung pellet po, kagaya ng nabanggit ko, ito po ay ang size po niya ay yung typical na feed pellet na medyo pinataba lang po na yung pinapakain natin sa mga hayop natin. So, mga gadaliri lang po yung size niyan. Ngayon, nung magbibriquette naman po tayo, palalaking lang po natin yung size. Typical sa amin po, meron po kaming manual briquetter na 1 1/2 inch ang size at saka meron po kaming hydraulic briquetter na 2 inches po ang size. So basically po sir, yung charcoal briquetter, yung mga hindi po kaya-aya na hindi mabibili sa merkado, yung typical po na maliit ang size, durog, o yung po yung mga typical na ginagawa nating briquettes. So ito po ay pinaprocess din, kagaya ng sa pellets, dinudurog, tapos po inuhulma po natin siya sa molde. Yun nga po yung nabanggit ko, 1 1/2 inches at saka yung 2 inch o kung ano pong gustong hugis po ninyo, typical na cylinder or piatos type or ganyan. So, bali po, i-mold lang siya gamit ang binder ng starch and then yun po yung ating magiging charcoal briquette, sir. Yun na po yun. So, variation lang po siya ng charcoal po. Okay, Doc Aniver, sa gitna po ng nararanasan nating krisis sa supply ng langis, ano po ba yung pwedeng maiambag ng biomass-based fuel ng DOST FPRDI? Yes sir, napakaganda pong tanong. Very timely nga po yung ating pagkakagawa po nitong mga briquettes. At ito na po yung alternatibo sir para po doon sa ating kakulangan sa LPG, sa langis. So typically po sa LPG, pwede na po itong direct substitution sa pagluluto. Doon naman po sa langis sir, ang gagawin lang po natin dito sir, pwede na po natin patakbayin yung ating makinarya, yung typical po ng yung typical na ginagamitan ng diesel o gasoline. Pwede po natin siyang patakbuhin through charcoal or pellets using with the aid of a gasifier. So bali magiging parang generator na po siya at siya na po ang makakapagpatakbo sa ating mga makinarya po sir. Ayan, napakagandang diskusyon at punong-puno ng pag-asa para sa ating enerhiya at kabuhayan ngayong umaga. Well, on that note, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong oras at kaalaman, Doc Aniver. At para sa ating mga ka-RSP, tangkilitin po natin ito. Maraming salamat, Doc Aniver. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.